Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Nagkaamina na dito Bistuhan na! Nalaman na natin kung bakit sila close na close. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang party list representative na si Franz Castro tila nilaglag ang liderato at speaker na walang iba kundi si Congressman Martin Romualdez na di umano'y isa sa nakikipagpulong para ipatanggal di umano sa kanyang pwesto ang Vice President na si Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila tunay nga ang kasabihan, walang usok na makikimkim, lalabas at lalabas ang totoo. Hindi man daw deretsahan, ngunit tila pinangalanan. Ito'y ayon sa marami sa ating mga kababayan dahil makikita di umano kung paano nilaglag ng House of Representative member na si Franz Castro ang liderato at speaker na walang iba kundi si Congressman Martin Romualdez na di umano'y isa sa nakikipagpulong para ipatanggal di umano sa kanyang pwesto si Vice President Sara Duterte. Nahuli nga di umano sa kanyang sariling bibig si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro matapos ang national interview nito kung saan ay deretsahan di umano nitong sinabi na isang political leader at political party leader ang di umano'y nasa likod ng impeachment talk laban kay VP Sara. Hala! Nagkakabistuhan na! Ano yan? Oh! Lumalabas ang motive! The motive is the motive! Aba! At tila napagtanto ng marami sa ating mga kababayan na ang dominante ngayon sa Kongreso ay ang political party kung saan pinamumunuan ni Congressman Martin Romualdez at mismo ang News 5 ang naglabas ng pruweba sa pamamagitan ng kanilang Facebook page. Media outlet na One News ang naging pahayag ni Castro patungkol sa mga kongresista at political leader ang nasa likod ng planong impeachment complaint laban di umano. Castro disclosed that political party leaders are behind the talk of impeachment. Aba, yung mga nasa likod, no? Ako, ba't kinakanta mo? Kay Duterte bilang isang pruweba, inilabas mismo ng mga source ang kasalukuyan pa ring presidente or political party leader ng Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD, ang speaker na si Martin Romualdez. Sino pa nga daw ang nasa likod ng impeachment complaint ni VP Sara? Wala na daw ang iba, kundi ang mga nag-aambisyong pumalit sa pinakamataas na pwesto na pinag-aagawan ng mga politiko. Totoo yan. Wala nang ibang gustong trumabaho sa kanya para siya ipababain, kundi yung mga naghahangad na mawala si VP Sara, no? Sa dadaanan nila. Kasi kung yung manok nila ang mananalo, no, kadikit nila kadikit nila yan, no? Na makabayan, ganito, kadikit nila yung mananalo, is madali silang makakagalaw kung sakaling manalong presidente yon. Kaya, i-push. Ganun yun. Pero kapag si VP Sara ang nanalo, ay, Diyos ko, kalbaryo ang aabutin nila dyan. Dahil hindi ko konsintihin ng isang VP Sara, no? Kumbaga, maging presidente na siya, no? Hindi niya kukonsintihin yung mga ganyang galawan. Lalo't lalo na alam natin na galit
si BP Sara ayaw niya sa mga, alam nyo na, yung tumataliwas sa gobyerno o kumakalaban sa gobyerno. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya nga is pagkakaisa yung mga Pilipino. Laging sinusulong ni BP Sara na maging matahimik tayo, na yung bansa natin ay maging maayos. 'Di ba? At saka ayaw niya ng gulo sa gobyerno na may nanggugulo. Eh, paano sila makakapanggulo kung si BP Sara mananalo? Oh, 'di ba? Kumbaga sa sa credit card, magkakaroon sila ng limit. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami yung mga sa komento, ating masarap mga basahin. kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, masyadong nagmamadali si Martin sa ambisyon niyang maging presidente. Wala pa naman siyang nagagawa sa bayan. Naging speaker lang. Kala na niya magiging presidente na siya agad. Alam naming taong bayan ang galawan ng mga politikong di Kasi parang di ba na reaction natin to, parang nasabi nga ni Sir Badong o Sir Mike ba? Basta yun na yun. Kung kanino ko siya nadinig, hindi ko na siya matandaan. Parang pang-apat kasi siya sa matataas si Martin, no? Si Kit Martin. Parang nagkaroon siya ng fighting spirit na baka manalo ko. Lalong-lalo na insan ko si Insan. Alam niyo na yung sinasabi ko kasi sino yung pinsan niya. Di ba? Pero sa tingin niyo ba is kakampihan ni PBBM or kung sakasakaling tumakbo si BP Sara at si Martin, si Speaker Martin, ng presidente na maglalaban sila, kanino kagpapanig si PBBM? Di ba? Kanino siya? Kanino? Yun ang pinaka malaking pag-iisipan niya. pagkakatiwalaan. Dapat lang suspindi na yan si Franz Castro dahil sa pagsabi niyang patalsikin si BP Sara sa kanyang pwesto. Nag-isa sila sa sarili nilang mantika. Nagbumerang sa kanila ang paninira nila kay Bumalik. BP Inday. Kung gusto nyo kasi, post na si Sara. Kaya kayo, panik na kayo ng panik. Pag meron kayo nakikitang masipag magtrabaho. Castro, nabuking tuloy si Martin. Puro politika lang naman ang iniisip. Hindi naman nila iniisip ang totoong kailangan ng taong bayan. Kapangyarihan at impluwensya lang naman ang hinahangad ng mga taong ayaw sa kapayapaan. Ayan, nabuking tuloy si Castro. Nilaglag niya ang kanyang amo. Basta't mga pansariling interes ang hinahangad, walang mabuting nangyayari dahil lalabas at lalabas ang katotohanan, kabutihan ng mananaig. End quote. And In fairness kay speaker, hindi pa siya speaker, majority leader pa lang siya, ay very approachable. Hindi ka matatakot na lapitan siya for help. Hindi ka matatakot na dalhin ang mga magsasaka sa kanya, dalhin ang mga mangingisda sa kanya, ang mga teachers, hindi ka Close, matatakot na ipakausap sa kanya. So, ganun yung ugali ni speaker. And in fairness kahit kayong mga makakaliwang grupo ay hindi natatakot lumapit sa kanya. Diba? Napaka-lovable naman ni speaker, di ba? Ala, kaya nila sinusulong si speaker kasi nakakita sila ng kakampi. Ayun nga yung sinasabi ko kanina di ba? Isusulong nila kung sino yung tao na pwedeng magbigay ng atensyon sa kanila na makakalusot yung gusto nilang gawin. Kasi kay BP Sara nga is hindi talaga uubra yan. Napaka-hospitable naman ni Speaker Romualdez. Ituloy natin. Imagine mo lahat daw, hindi ka mahihiyang ilapit sa kanya lahat. Ayun, pati mga makakaliwang grupo lumapit. Kami kasi hindi siya snabero, hindi siya snap. Yun ang kaya makakausap mo siya on the level. At naiintindihan niya yung sitwasyon ng mga marginalized. At may mga time nga na nakasama namin siya sa pagbibigay ng ayuda. Totoo yun. Sinama namin siya, ang makabayan lang. Sinama namin si speaker at iba pang leadership ng Kamara para magbigay ng ayuda doon sa... Kaya pala, wala na! Game over na! Di ba? Mag-best friend ka. Best friend na sila. Ay, nako. Imagine ninyo, no? Masarap talaga. Kaya Masarap pala. talaga yung reaction ni Mr. Real Talker. No? Kaya pala, kino-consider ni speaker ang mga sinasabi ng mga makakaliwang grupo, di ba? Kaya pala, no? Even
si Speaker Romualdez ay medyo nahihirapan siyang pumili between VP Inday Sara at saka makakaliwang grupo kasi mas matimbang ang mga makakaliwang grupo. Grabe, no? How sweat, no? How sweat. Imagine mo, tumasama daw, nagsasama pa daw sila, no? Sa mga Nakakuha ng padrino. paayuda. Wala ito, 'di ba? Mas matimbang sa kanya ang mga makakaliwang grupo, mas matimbang sa kanya si Franz Castro. Kaya pala no, magigets mo yung pattern ngayon bakit disagree sila sa confidential funds, no? Bakit ini-issue talaga nila si VP Inday Sara? Kahit na winidraw na ni VP Inday Sara yung confidential funds na next year, talagang hindi nila tinatantanan and binibida nila ngayon si Romualdez. Kasi yung mga lords, yung mga bumibida sa kanya, di ba yan, sila Franz Castro, no? Sinasabihan, mabait naman yan, di ba? Sino pa? Pati si Zubiri. No? Talagang kitang-kita mo talaga. Kasi since nasa kapangyarihan ngayon, si, di ba, Martin Romualdez, kitang-kita mo na ang mga tao, no, ay pasipsipan sa kanya. Di ba? Kunwari, siya ang magaling, siya ang mabait, no? Kunwari, di ba? Talagang siya ang naglilingkod sa bayan. Kasi nga, Bini-build up no? Build up siya. Samantalang si VP Sara ang tingin nila masama. Pero alam nyo, kahit kayo dyan sa Congress, nagkampi-kampihan o ang tingin nyo kay VP Sara sa mga Duterte is ganun. No, ako napapansin ko lang talagang mas marami pa ring taong bayan ang pumapabor sa kung ano ang ginagawa ngayon ni VP Sara. Tsaka ng mga nagdaan, lalo na ng mga taga Davao na nagpapatunay sa kung ano ang magandang nagawa ng mga Duterte, lalo na si VP Sara sa Davao. si Romualdez ang taga-approve ng budget nyo. Di ba? Ganun yun, Franz Castro. Di ba, huwag na tayong magtatanga-tangahan dito. Ganyan yan. Bakit kayo parang linta na dikit ng dikit, no? Na palagi nyo binibida yung si Romualdez. Kasi nga, di ba, nakasalalay sa kanya ang budget, Sobrang ang pera, kapit. ang pondo. Kaya kayo ngayon, di ba, parang linta, no? Parang uod, no? Papunta kay Romualdez. Tapos ito naman si Romualdez, no? Feeling talaga niya, no? Na talagang siya ang makapangyarihan. That's why pati mga makakaliwang grupo, wini-welcome na niya. Good luck. Imagine niyo lang pag yan siya naging presidente. Imagine that. At tandaan niyo mga lords, yung mga makakaliwang grupo, traidor yan. 'Di ba? Sa harap magbabait-baitan. Pero hindi mo alam, may mga ginagawa na palang kasuklam-suklam. Mga lords, ano orin natin to? Sinasabi nila na medyo okay naman yung presyong bili ng mga gulay at karne. Nakita lang natin yung presyo ng bigas medyo tumataas na naman. At siguro kailangan balikan din natin yung Bulacan, yung intercity kung yun ang talagang source. Yung mga trader, yung mga importer. Susubukan natin kung malaman natin ano ba talagang dahilan kung paano tumataas ng pagkulang ng bigas. Although meron dito yung pinamapapalakita natin 45 na kilo, meron dito 50. Iniisip nila baka kulang yung imports at kasi yan hinahalo di ba ang local production at importation o baka kulang yung ng anhi, di ba? Pero check natin. So yun lang mga lords. Chinek lang nila yung presyo na mabilihin sa palengke. Yun lang. Ay, naku, nakakatawa. Di ba, parang, tapos i-check pa daw niya yung iba, parang, ha? Gawain mo ba yan? Diba, gawain mo ba yung mag-inspeksyon? Gawain mo ba yung mag-check-check ng kung ano-ano pagdating sa mga bilihin? Diba, hindi ko talaga magets. Para saan yung pagpunta niya sa palengke? Pag-check niya ng mga, diba? Sa totoo lang, may Kasi ibang kapag ako sa speaker ka, di ba dapat sa camera ka, di ba? Tapos yung sa mga constituents mo, hindi yung nag-iikot-ikot ka kung saan. Hindi, di ba? Ganun ang pagkakaunawa ko sa ganun eh. Oh. gawa niyan. Di ba, sino ba ang mga nag-check ng mga prices? Di ba? Ng mga bilihin? Di ba ang DTI? Di ba? Oo, So, ang sila. ginagawa mo dyan? Nagpakaala presidente ka na naman. So, since pumunta na kayo dyan,
Nagpa-press ko na kayo, andyan na yung Nanonood media. talaga ako kay Mr. Abay, Rico. announce mo na dapat bababa na ang presyo. Dapat ganun. Ay, tama. Dapat ganito nakita natin, mahal ang mga bilihin ngayon. Nakita natin ang bigas, no? Na 50, 60 na hindi katulad dati. Mura lang ngayon, tumataas. Gagawa natin ang solusyon yan para maresolbahan ang problema ng mga Pilipino tungkol sa bigas. No? Gagawa natin yan, isusulong natin yan, ganito, ganyan. Ganun dapat. No? Gawan mo ng paraan. Mas maganda siguro yung ganun. Diba? Yung mga bilihin natin. Nag-iikot-ikot, sana sinamantala na lang, diba? Although maganda din naman yun, na tinitignan mo talaga yung nangyayari, pero parang sinabi mo lang, ito yung presyo. parang yun lang so, 50, 45, may nakita na 50. Sorry pero di ba? May masasabi talaga yung mga tao Di ba? Ang dami pang sinasabi. Sinasabi pa, okay naman ang presyo ng mga gulay. Ano yan, reporting? Ay, Mr. Real Talker, sumasakit yung tiyan ko sa'yo. Sa palagay ko mga lods, ang ginagawa ngayon ni Romualdez ay nagpapakilala siya ngayon sa tao. Oo. Di ba? Kaya niya ginagawa yung mga ganyan eh. Kasi imagine niyo, first time kong nakakita ng Speaker of the House na pumunta ng palengke at chinek ang mga presyo. First time in the history of the Philippines. Diba? Speaker ka, tapos i-check mo yung presyo ng bilihin mo sa... Bakit mo i-check? Alam mo, Romualdez, ang i-check mo, di ba? Yung Disney princess nyo, si Franz Castro, sila ang i-check nyo. Kasi kung ano-ano ang mga pinaggagawa. May mga tagagawa na niyang pag-check ng mga presyo. Di ba? May ahensya ng gagawa niyan. And siguro naman, hindi naman House of Representatives, hindi naman kasama sa mandato nyo yung mga ginagawa nyo ngayon. Ayun, at-chatting natungayan ang video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natungayan din natin si Mr. Real Talker. Nakakatawa na. Tama nga naman bakit nag-iikot-ikot ka sa mga palengke? Hindi naman kasi ganun yung trabaho mo. Ay nako speaker, ayusin mo naman yan. Kawawa naman si PBBM, mga madamay pa siya dyan sa ganyan, di ba? At syempre, ito si Franz, kaya pala sila close. Ayun mga kakatunay, comment lang po kayo sa comment box, no? Sa inyong mga opinion at komento. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!